Okay, magsimula kayo sa isang pakiramdam na sa tingin ko napaka-familiar para sa'yo, based na rin sa mga sinabi mo. Yung pakiramdam na sobrang abala ka, puno yung kalendaryo mo, sunod-sunod ang mga gawain, pero pag-uwi mo sa gabi, parang may kulang. Pagod ka hindi lang sa katawan, kundi parang pagod ang kaluluwa mo. May sinabi ka pa nga na, "I feel spiritually thin." Ang tanong, paano nangyari 'to, ginagawa mo naman lahat ng tama? Oo, at para himayin yan, ang ginawa natin ay tiningnan natin yung mga sources. Meron tayong scholarly article tungkol sa Isaias chapter 6. Meron ding isang napaka-interesting na blog post tungkol sa founder syndrome sa mga negosyo at syempre yung mga personal notes mo tungkol sa burnout. Sa unang tingin, parang ang layo-layo nila sa isa't isa, di ba? Pero ang misyon natin ngayon ay tingnan kung paano sila nag-uusap. Kasi baka yung sagot sa tanong mo ay wala sa pagdagdag ng gagawin, kundi sa pagbago ng pinanggagalingan ng lahat ng yes mo. Okay, I like that. So, hindi ito tungkol sa how to be more productive, kundi saan ba talaga nanggagaling yung yes ko. Sige, umpisahan natin sa kultura. Sa trabaho, sa community, ang laging bida, 'di ba, ay yung mabilis kumilos, yung laging may sagot, yung unang nagtataas ng kamay. Yung high visibility kumbaga. Naalala ko tuloy yung kwento mo about a project na halos nag-agawan kayo para lang makuha yun kasi maganda tingnan sa resume. Exactly. At diyan kumukonekta yung artikulo tungkol sa founder syndrome. Ang sinasabi kasi doon, kadalasan yung mga taong nagsimula ng isang bagay, isang kumpanya, isang proyekto, naniniwala sila na sila lang ang makakagawa ng tama. Sila ang may vision, so dapat lahat ng desisyon dumaan sa kanila. Ang resulta, isang leader na sobrang pagod at isang team na hindi lumalago kasi laging naghihintay ng utos. Yung availability ng founder na sa simula ay asset, nagiging problema. At ang ugat nito ay ambisyon at takot. Ambisyong mapanatili ang vision at takot na baka masira pag binitawan niya. So, parang sinasabi mo na yung kulturang laging go, laging available, ay isang uri ng founder's syndrome na para sa lahat, na lahat tayo parang gusto nating maging indispensable, na sa atin nakasalalay ang tagumpay. At ang kapalit niyan, burnout. Okay, malinaw sa akin yung problema. So, kung yan ang sakit, ano ang gamot? Dito na ba papasok si Isayas? Dito nga. Pero hindi bilang isang simpleng gamot. Mas tamang tignan ito bilang isang, radikal na alternatibo. Kasi ang pagtawag kay Isaias ay hindi nangyari sa panahon ng kasagananan at optimismo. Sabi sa teksto, nagsimula ang lahat sa taong namatay si Haring Uzias. Teka, anong significance niyan? Bakit mahalaga na alam natin na namatay yung hari? Kasi si Haring Uzias, mahaba at matagumpay ang pamumuno niya. Sa ilalim niya, panatagang bansa, malakas ang ekonomiya, matatagang militar. Siya yung simbolo ng kontrol at kumpiyansa nila. Kaya ang pagkamatay niya, hindi lang pagkawalan ng leader, ito ay paghuhu ng buong sistema ng seguridad nila. Parang asa isang kumpanya ka na for 50 years, sobrang successful, tapos biglang namatay yung legendary CEO. Anong mangyayari? Chaos. Chaos. Kawalan ng katiyagan. Doon, sa gitna ng paghuho ng mga ilusyon ng kontrol, doon tinawag si Isaias. Wow. Okay, so hindi siya tinawag nung kasagsagan ng tagumpay. Tinawag siya sa gitna ng crisis. So anong unang nangyari sa kanya sa moment na yon? May pumasok ba agad na mission statement o isang 5-step plan para ayusin ng bansa? Not even close. Walang strategic plan. Ang nangyari ay isang pangitain na nakakayanig. Nakita niya ang Diyos na nakaupo sa isang napakataas na trono, tapos yung laya-layan ng damit niya pumuno sa buong templo. At may mga nilalang na tinatawag na serapin, na parang mga anghel na nag-aapoy na walang tigil na sumisigaw ng banal, banal, banal. At sobrang lakas daw na mismong mga pundasyon ng templo na yanig. Isipin mo yung eksena. Hindi ito isang tahimik na meditation. Ito ay marahas, nakakabingi, at parang
nakakatunaw na karanasan. So paano ka mag-react sa ganyan? Kung ako siguro yan, baka ang unang isipin ko, wow, ang special ko, pinili ako para makita to. O kaya, okay Lord, anong ipapagawa mo? Game ako. Ganun ba ang naging reaksyon niya? Baligtad. Ang eksaktong sinabi niya ay, sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak. Sa orihinal na wika, yung salitang napahamak o andan, ang ibig sabihin niyan ay pagkalas, pagguho, pagkawala ng dating anyo. Para siyang isang tela na kinakalas ang bawat sinulid. Sa harap ng kabanalan na yon, hindi niya nakita ang potensyal niya. Nakita niya yung pagiging marumi niya. Gumuho ang ego niya, nadurog lahat ng kumpiyansa niya sa sarili. Teka. Parang salungat yan sa lahat ng leadership advice na naririnig natin ngayon, di ba? Laging sinasabi, project confidence, believe in yourself. Pero dito, parang ang sinasabi, kailangan mo munang masira yung kumpiyansa mo bago ka maging tunay na handa. Ang weird. It is weird. At diyan nakasalalay ang buong punto. Dito pumapasok yung konsepto ng reverence o malalim na paggalang. At pag sinabi nating paggalang dito, hindi lang ito yung simpleng respeto. No, ito yung uri ng pagkamangha na parang natutunaw ka sa harap ng isang bagay na napakalaki. Parang pagtayo mo sa paanan ng isang aktibong bulkan o pagtingin sa gabing puno ng bilyon-bilyong bituin. Sa mga sandaling yon, hindi mo iniisip kung gaano ka kagaling. Ang nararamdaman mo lang ay kung gaano ka kaliit. Yan ang nangyari kay Isaias. Bago siya makasabi ng, narito ako, kailangan niya munang dumaan sa saaba ko. Okay. Nagsisink in sa akin. Yung ambition-driven yes ay nagsisimula sa kaya ko to. Pero yung reverence-driven yes ay nagsisimula sa hindi ko to kaya. At sa sarili ko. So anong sunod na nangyari matapos niyang aminin na wasak siya? Pinabayaan na ba siya? Hindi. At ito ang isa sa mga pinakamagandang bahagi. Lumipad ang isang serapin, kumuha ng nagbabagang uling mula sa altar at idinampiyon sa mga labi ni Isaias. Tapos sinabi, ang iyong kasamaan ay naalis na. Isipin mo, yung apoy na dapat sumusunog at sumisira, yun pa ang naglinis sa kanya. Ito ay isang imahe ng grasya. Isang paglinis na hindi niya hiningi, hindi niya pinagtrabahuhan, kundi kusang binigay sa kanya sa pinaka-vulnerable niyang sandali. So may pagkakasunod-sunod. Una, yung pagguho ng ego, yung sa aba ko. Pangalawa, yung pagtanggap ng grasya o paglinis. Tapos, anong kasunod? Dito na ba pumasok yung utos? Ng Diyos na nagtatanong, sino ang aking susuguin at sino ang hahayo para sa amin? Pansinin mo, hindi niya sinabing, Isaias, pumunta ka roon. Hindi ito appointment. Ito ay isang open invitation. Isang tanong na nakabitin sa hangin, naghahanap ng volunteer. Ipinapakita nito na ang kabanalan ay hindi namimilit. Nag-iimbita lang ito ng kusang loob na pagtugon. At doon na pumasok yung sikat na sagot niya. Hinini, narito ako, suguin mo ako. Okay, gets ko yung ganda ng moment, pero maging practical tayo. Sumagot siya ng yes, walang job description, walang kasiguraduhan ng success, walang tanong tungkol sa sahod o benefits. Sa totoong buhay, hindi ba't irresponsable yun? Paano mo yan gagawin sa trabaho mo? Hindi ka pwedeng basta-basta sumagot ng yes sa lahat. Napakagandang tanong. At dito natin kailangang linawin. Ang hineni ay hindi tungkol sa pagiging irresponsable o sa kawalan ng boundaries. Ito ay tungkol sa orientasyon ng puso bago pa man dumating ang gawain. Ang kaibahan ay ito. Ang ambisyon nagtatanong, what's in it for me? Anong mapapala ko dito? Nakadepende ang yes mo sa resulta, di ba? Ang hineni na nag-ugat sa reverence, hindi nagtatanong yan. Ang sinasabi lang nito ay, dahil sa naranasan ko, dahil sa pagkamangha ko, ang buong sarili ko ay nakahanda para sa iyo. Gamitin mo ako. Ang focus, wala sa resulta. Nasa relasyon at pagtitiwala. So hindi ito tungkol sa pagsasabi ng yes sa lahat, kundi sa pagkakaroon ng isang pusong handang magsabi ng yes sa tamang bagay, kahit mahirap. Dahil hindi na ego mo ang nakataya. Eksakto. At napatunayan yan sa misyon na binigay sa kanya. Matapos niyang sabihin ang hineni, sinabi ng Diyos ang misyon niya.
Humayo ka at sabihin sa bayang ito, makinig kayo ng makinig, ngunit hindi kayo makakaunawa. Basically, ang magiging trabaho niya ay magsalita sa mga taong hindi makikinig. Sa pananaw ng mundo, ang ministry niya ay Failure. isang malaking kabiguan. Grabe. Kung ako yon at narinig ko yon, baka sabihin ko, teka lang po, Lord, pwedeng i-withdraw yung hineni ko. Baka may ibang available, pero hindi niya binawi. Hindi niya binawi dahil ang kanyang pagtugon ay hindi na nakatali sa metrics ng success. Kung ambisyon ng ugat ng yes niya, sa unang linggo pa lang ng rejection, susuko na yon. Pero dahil nakaugat ito sa malalim na pagkamangha at paggalang, ang katapatan sa misyon ay naging mas mahalaga kaysa sa resulta. Nagpatuloy siya dahil ang kanyang bakit ay hindi na tungkol sa sarili niya. Okay, buo na sa isip ko yung kwento. Ngayon, i-connect natin to ng mas direkta sa'yo na nakikinig. Gawin nating super practical. Para sa'yo, na isang team leader, isang magulang, na nararamdaman yung spiritually thin na yan, ano ang itsura ng paglipat mula sa ambition-driven yes patungo sa isang reverence-driven hineni sa Lunes ng umaga? Maganda yan. Okay, let's brainstorm. Kunwari, nasa meeting ka. Ang ambition-driven yes ay yung pag-volunteer agad sa proyektong high visibility. Yung alam mong mapapansin ka ng boss kahit hindi ka sigurado kung kaya mo. Ang hinene sa isang meeting ay maaring mga hulugan ng, panahimik muna. Pakikinig ng malalim sa kung ano talaga ang problema. At baka ang pagtugon mo ay hindi ang pag-angat ng kamay, kundi ang paglapit sa isang katrabaho pagkatapos at pagsabing, nakita kong nahihirapan ka kanina. Paano ako makakatulong? Hindi flashy, pero mas totoo. Gusto ko yan. Hindi laging malaki at sikat at magulo. Paano naman bilang isang magulang, ang ambition-driven parenting siguro ay yung pagpuno sa schedule ng anak mo. Piano, ballet, coding, para masigurong magiging successful siya. Oo, at ang hinanay bilang magulang ay baka ang pag-cancel ng isang lakad para lang maupo sa sahig at makipaglaro sa anak mo dahil nararamdaman mong kailangan kanya sa sandaling yon. Hindi ito productive sa paningin ng mundo, pero ito ay isang akto ng pagiging present. Ito ay pagsasabing, narito ako para sa'yo. Ang focus lumilipat mula sa pag-e-engineer ng isang successful na anak patungo sa pag-aalaga ng isang tao. Gets. Pero may isang tanong na pumapasok sa isip ko. Hindi ba't delikado rin itong paghintay sa reverence? Baka naman wala kang magawa? Baka maging passive ka na lang? Hindi ba't kailangan din natin ng ambisyon para umusad ang mundo? Isang mahalagang paglilinaw yan. Ang kabaligtaran ng ambition-driven ay hindi passivity. Ito ay isang ibang uri ng activity. Isang activity na nagmumula sa pagiging mulat o awareness sa halip na sa pagkabalisa o anxiety. Hindi ibig sabihin na maghihintay ka lang na tamaan ka ng kidlat. Ang ibig sabihin nito ay ang paglilinang ng mga gawi na nagbubukas sa iyo sa mga sandali ng pagkamangha. Baka ito ay paglalaan ng 10 minuto sa umaga para lang manahimik o paglalakad sa labas at pagpansin sa kalikasan. Ang mga ito ay hindi pagtaka sa trabaho. Ito ay paghahanda ng puso mo para kapag dumating ang tanong na, sino ang hayo? Ang iyong narito ako ay hindi magmumula sa pressure, kundi sa isang buo at nakahandang kalooban. So, ang paglalakbay na ito mula sa kwento ni Isaias sa pag-unawa sa burnout ay nag-aalok sa iyo ng isang malaking pagbabago sa pananaw. Mula sa kaisipang nakasentro sa pagpapatunay ng sarili, patungo sa isang postura ng paggalang at tunay na pagiging available. Mula sa pagsisigaw ng, handa na ako, kaya ko to, patungo sa simpleng bulong ng, narito ako. At iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang ito para pagmuni-munihan, lalo na't iniisip mo ang iyong sariling pagod. Paano kung ang susunod mong malaking desisyon, ang susunod mong yes o no, ay hindi mo ibabatay sa kung ano ang magpapasikat sa iyo o sa takot na baka mapag-iwanan ka? Paano kung ibabatay mo ito sa isang tahimik na sandali ng tagtatanong, saan ko nararamdaman ang isang tunay na paanyaya, kahit na ito'y nakakatakot? Ano kaya ang posibleng mabuksan para sa iyo at anong mga ilusyon tungkol sa kontrol at sariling kakayahan ang kailangan mo munang bitawan para mangyari yun?